paano po naapektuhan yung schedule ng Senate dito po sa pagpasa para sa 2026 budget natin? Kasi from Senator Win Gatchalian's interview kahapon, ang sinasabi niya, ngayon daw po, meron daw po kayong sesyon kahit na Pasay Day. Kasi nga, mabuti na lang, natapos na namin yung aming period of interpellation ng lahat ng departamento, kaya lahat submitted na for approval. So supposed to be Monday was the day na umpisahan ng period of amendments. At hopefully, tapusin ng isa o 2 araw lang yan. So ini-expect namin talaga na baka by Wednesday tapos. Hindi naman namin akalain na yung Monday may mangyayaring ganon at saka holiday and Tuesday. So talagang Wednesday yung iniisip namin na pwedeng matapos lahat yan. Kaya lang, itong nangyari, iniisip namin una lumipat. Baka pwede gawin sa PICC, kahapon sana or today sa PICC na makakakuha ng plenary hall doon. At ang problema, nung nakita ko yan, baka hindi namin ma-set up ang wiring ng maayos, hindi ma-set up yung live streaming. Yun ang pinakabuisit sa lahat. Sabi ko, pagka ginawa natin dyan na wala yung live streaming, sasabihin ng tao dyan, may tinatago tayo. Sabi ko, hindi pwede. Kailangan ayusin ninyong pilit yan, sabi ko. At kung hindi matatapos, yung mga committee halls, committee rooms ng Senate, i-convert namin yung 3 na pwede na masama-sama yun eh. Yung 3, mayroong mga division lang yun eh. Pwedeng doon ililipat para sigurado pa rin ang live streaming, sigurado pa rin ang mga wiring at saka yung mga recording ng mga nangyayari. Kompleto equipment kasi sa Senate. Yung mga wiring medyo nabasa pero mukhang as of yesterday nung ini-inspect ko, mukhang okay na. Matatapos yata by this noon. Hopefully. So, 1:00 kami mag-uumpisa ngayong tanghali. Oo. So, ibig niyo pong sabihin, yun pong paglilipatan ninyo na sinasabi ninyo na doon na lang din sa Senado, possibly pong ngayong araw na ito, mamaya na, pwede nyo na magamit? Posible. Po kabilis? Posible. Pero posible din baka yung session hall na rin ang gamitin. Okay. So, realistic po ba yung sinasabi na December 29, masasign na po ng Pangulo at hindi tayo magkakaroon ng reenacted budget kung sakali? Kaya po ba nitong schedule? Kasi may holiday sa papasok eh. Hindi, December 29, sobra-sobra yun. Sobra-sobra yun sa nakikita ko. Kasi sinasabi lang ni Sherwin na kinakabahan siya na ayaw niya ng reenacted budget pag may nagkagulo o baka yung naku, talaga hindi na ipapayagan magkaroon ng reenacted budget. Imagine the most corrupt budget of all 2025 tapos reenacted. Ako po na malala yun. Hindi namin papayagan mangyari yun. So sa amin by today kahit holiday pasok kami. Wednesday, tapusin dapat ang period of amendments, and then we approve it on second reading, hopefully tomorrow night, and then Thursday, Friday, Saturday, pwede kaming mag-meet ng Saturday, or at the worst is Monday, third reading. Monday, third reading. Pag nag-Monday, third reading kami, within 2 days, 3 days, siguro pwede na mag-BICAM. Pwede na mag-BICAM. Ngayon, ito maganda may sinasuggest ang Pangulo nung isang beses na mag-usap kami. Kung daw yung aming version, ng Senate version, ay katanggap-tanggap naman, maayos naman, ang suggestion niya, i-adapt ng House. Para wala nang BICAM. Wala nang usapan. Solve na agad kasi pinangako ko na sabi ko na hindi namin papayagan may mga kalokohan nito Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast.
mapa-Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media! Dito tayo sa totoo, tunay at